Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Marcos, Kabanata 16, talata 9 hanggang 15. Sa ebanghelyong ito ay nagpakita si Jesus na muling nabuhay kay Maria Magdalena, kung saan 7 demonyo ang pinalayas. Kaya nga, nagpunta si Maria Magdalena sa mga alagad ni Jesus at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit dahil ang mga alagad ay kasalukuyang nagluluksa at nalulungkot, hindi nila pinaniwalaan si Maria Magdalena. At may 2 alagad din na papunta sa bukid, kung saan ay inihayag ni Jesucristo at ipinakita ang kanyang sarili na muling nabuhay. At ang 2 alagad na ito ay bumalik din sa kanilang mga kasamahang alagad upang sabihin ang kanilang nasaksihan. Ngunit ayaw pa ring maniwala ng mga alagad. Kaya nga nagpakita na si Jesus sa 11 alagad habang kumakain ng mga ito. Sila ay pinagalitan niya dahil sa hindi nila panananalig sa kanya at dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Dahil ayaw nilang maniwala sa mga nakakita sa kanya. Pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ano ang magandang balita? Ang magandang balita ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ngunit sa ating mabuting balita sa araw na ito, napakahirap itong paniwalaan. Kahit na nga ang 11 alagad na kasakasama ni Jesus na nakatanggap ng kanyang mga pagtuturo ay hindi madaling maniwala. Hindi sila makapaniwala sa pagsaksi ni Maria Magdalena at ng 2 alagad na nabuhay ang Panginoon. Kinakailangan pang si Jesucristo mismo ang magpakita sa kanila. Ang sabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng kanilang ulo at sa kakulangan ng kanilang pananalig. Kaya nga ang ebanghelyong ito ay nag-aanyaya sa atin na totoong maniwala na si Jesus ay muling nabuhay. At ito ang mabuting balita na kailangan din nating dalhin sa sanlibutan. At paano ba natin ipapamalita na si Jesus ay muling nabuhay? Kailangan maranasan muna natin ang muling pagkabuhay sa sarili-sarili nating kasaysayan. Sapagkat dito lamang natin mahahawakan ang kapangyarihan ng Kristo, ng Mesiyas na nagtagumpay sa kamatayan. Kung sa tulong niya, sa kanyang pangangalaga sa atin at sa ating pananampalataya sa kanya, tayo ay ibinangon din sa libingan ng ating mga buhay. Kaya nga, wag nang patigasin ang ating ulo. Wag patigasin ang mga ulo. Ang ibig sabihin ay wag nang magdahilan ng kung ano-ano. Wag maniwala sa panukala ng mundo. Ngunit maniwala gamit ang pananampalataya. At tayo ay inaanyayahan ng Panginoon na maging konkretong karanasan ang tagumpay sa kamatayan, sa ating mga kasaysayan, sa pamamagitan ng pananampalatayang Kanya ring bigay sa atin. Hindi madaling magpahayag ng mabuting balita. Kung paanong hindi agad pinaniwalaan ng mga alagad si Maria Magdalena at ang 2 alagad na nakakita, marami ring tao ang balot ng kalungkutan at nagluluksa. Marami ring tao ang nakakulong sa kabiguan. May mga mapait na kasaysayan. At katulad ng mga alagad, ipahayag man na si Jesus ay muling nabuhay, hindi nila agad mauunawaan. Ngunit kapag nasaksihan nila na tayong mga nagpapahayag ay totoong humaharap sa buhay, naglalakbay sa buhay ng may lakas, ng may pag-asa. Kahit na dumadaan sa mabibigat,
na mga dalahin, na mga pagsubok, nakikita nilang mga Kristiyano ay araw-araw bumabangon. Maniniwala ang mga taong ito. Nakakulong man sila sa pagluluksa at kabiguan kapag nakita nila ang mga kapwa nila na may pananampalataya na araw-araw gumigising, iminumulat ang mga mata, tinataas ang paningin sa langit, at umaasa at nananampalatayang sa bawat araw na haharapin ay kasama ang Diyos at ang kanyang anak na si Jesus na nagtagumpay sa kamatayan. Unti-unti ang mga taong pinagpapahayagan natin ng mabuting balita ay maniniwala, sapagkat makikita nila sa buhay ng mga saksi ng mabuting balita ang muling pagkabuhay at ang buhay na walang hanggan, na alay at handog mula sa kalangitan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.